Magandang feedback na natatanggap mula sa ating viewers. At syempre, hindi naman mawawala rin yung pangit. Ganyan talaga ang buhay. Kung may maganda, may pangit, Kung may mabango, may mabaho, walang pambalanse pagka walang counter, So, nagpapasalamat din tayo dun sa mga kontra at hindi sumasang-ayon, Salamat po sa inyo. At hindi po tayo na magagalit po sa inyo at bagkus magpapasalamat po tayo sa mga kontra. At alam naman po natin na hindi naman po talaga natin mapaglilingkuran lahat, ang ating mga kapitbahay dyan sa Pangarap Village. Pero tayo ay demokrasya, kung sino yung nakakarami, yun naman ang ating batayan at prinsipyo, na may gusto na ituloy itong programa natin, di ituloy natin dahil sa maraming nagsasabi, So, ako naman po ay walang sahod dito. Wala naman po nagbabayad sa atin, Libre po ito. At wag po kayo mag-alala, hindi po ako tatakbo sa next election, Baka ako po pag hinalaan nyo natatakbo. Ako po ay hindi botante ng Pangarap Village. Wala po kayo mapapala sa akin, mga politiko, Ako po ay botante dito sa Pampanga, Yung mga botante, walang mapapala sa akin. Hindi ako botante ng Pangarap Village na. Kasi matagal na ako dito sa Pampanga. So, hindi po tayo makakatakbo at wala tayong hilig po sa politika. Ang tanging vested interest lang natin diyan dahil meron po tayong lupain diyan po sa Pangarap na minana po natin sa ating yumaong tatay na si Tatay Erning Tan, na dating ewan ko kung alam yung trabaho ng tatay ko nung nasa Malacanang. Ewan ko kung mayroon nakakaalam ng tunay na trabaho ng tatay ko sa Malacanang. Siguro patay na siya, pwede nang malaman ng lahat, Ang trabaho po ng tatay ko sa Malacanang dati ay secret agent po. Marami pong secret agent si Marcos noong mga panahon na yon. At isa po ang tatay ko doon. Kaya laging low profile lang yan, So, ewan ko kung may nakakaalam sa tatay ko na yun ang trabaho niya dati. Mukhang magaling yung tatay kong magtago, So, ayan, yan, V. Abiliana, Hayet, Marietta Jane, good evening. Ayun, Ate Marietta Jane, binabati ka ni V. Abiliana. Renato Ortiz, magandang gabi po sa lahat. Nag-reply si Ate Marietta, hi Biol. Si Kagawad Romeo, online na, June Riles. Yung mga classmate ko ata, parang may nabasa ako ng mga classmate ko na bumabate o gusto magtanong kagabi. Kaya lang ata nasa kabilang party, watch party sila at hindi ata natin nababasa dito. Ewan ko si William ata yun eh. William dyan sa improve area. Katukayo ni William Del Liupa. Hi mate, ano ba yung tinatanong mo kagabi? Ano ba yung gusto mong itanong? Baka masagot natin. Pwede mo ditong i-type ngayon sa aking wall. Pre naman ata tayo. Paki-type na lang po, mate. At kung gusto mo man ay mabate, binabati po natin, si Mate William. Parang apisyado ba yung niya? Apelido niya, parang nalimutan ko na. To si Ate Evelyn Nool. Hindi na siya Nool, Iba na apelido niya. Good evening po sa inyong lahat diyan sa Pangarap. Hi Eric, thanks to God sa iyong kalakasan ng katawan para sa boses ng Pangarap. Purihin po ang Diyos. Marian Santoa, check ko kung nandoon mga classmate mo ngayon. Bakit nandoon sila? Dapat friend kami dito dito, pwede po natin silang dalhin dito. Ayan, si Jacob Tunggia, good evening po sa ating mga taga-Pangarap. Ayan, meron tayong 28 viewers. Ewan ko po yung ating mga barangay captain, mga kagawad, kung naka-online at nagugustuhan nila itong ating ginagawa. Pakisabi po, ginagabi-gabi na natin po ito. Hanggang ako po ay nakakulong dito sa aking tahanan. Pinapauna ko na po sa inyo, hindi ko po ito magagawa ng pangmatagalan. Ito po ay panapanahon lamang nagagawa natin. Kaya pagpasensyahan nyo na. At least nagbigay na tayo ng idea
na yung mga susunod na maaari na gumawa ng ganito pagdating ng panahon ay mag-prepare na po kayo, no? Pag-aralan po natin yung ating mga sitwasyon dyan sa pangarap, yung totoong sitwasyon para hindi tayo na fake news. Kasi ang dami nagtitimbre sa akin no? Mula nung inumpisa natin to, ang dami ko ng mga parang ano dyan yung mga citizen watch, no? Nagpapasalamat po ako sa inyong pagbibigay ng impormasyon at ako po ay nai-inform, ano? Hindi naman po tayo karapat-dapat, ano? Idaan pa rin po natin sa ating barangay yung ating talagang ating mga issue kasi ako po hindi naman po ako barangay. Ako po ay walang kwentang tao lamang, ano? Isang basurero lang po ako. Magtitinda ng pandesal ni Tatay Pastrana noon. Ako po ay walang kabuluhan. Idiretso po natin doon sa ating mga halal na opisyal, ano? At sila po ang merong kapangyarihan na iginawad sa kanila ng pamahalaan at ng taong bayan para magresolba po ng ating araw-araw na pangangailangan. Ako po, ang magagawa ko lang po dito, pagbibigay lang po ng inspirasyon o pantapal-tapal lang o mag-coordinate lang ano, sa mga bagay-bagay na hindi natin magawa kung tayo'y walang citizen broadcast na tulad ng Boses ng Pangarap, Land as One, Bayanihan. At ako po'y natutuwa sapagkat kahit papano naman may naiimbitahan tayo mga opisyalis dito at hindi naman po tayo ni-isnab kahit papano. Ano? At gusto ko rin pong ipabalita sa inyo yung ating susunod na guest kung luluubin ng Diyos bukas po alas 10 ng hapon ay gabi ipamalita nyo po ano yung ating pong kagalang-galang na City Mayor ng Caloocan ano nag-confirm na po siya at nangako po siya sa akin kanina kausap ko po siya na bukas daw po siya magiging guest natin ano sige iparinig ko po yung aming usapan para po maniwala kayo baka nang sabihin nyo, ini-etching ko lang kayo So, ito po yung aming usapan. Magandang hapon po, Mayor. Si Mr. Eric Tan po ito ng Boses ng Pangarap, Land as One Bayanihan, Internet Broadcast. Pwede po ba kayong maabala saglit? Mga 5 minutes lang po kung okay lang po. Tungkol saan ba? Bali, meron po kami Mayor na programa sa internet every 10 p.m. Dito po sa Pangarap Village, Barangay 181 at 182. Pwede po ba kayong maimbitahan na special guest po namin kung sakasakali? Through through Zoom. Zoom conference lang po. Wala akong internet sa bahay ko. Kahit po data lang, ganon. Yung, pwede po kasi mag-download noong Zoom sa cellphone lang, data. Wala nga akong internet. Mga kailan po kaya kayo, yung convenience sa inyo na may internet? Bali kahapon po, nung isang araw, nag-guest po namin si Konsehala Nobla kahapon, nung isang araw. Tapos kagabi naman si Konsehal Malonzo naman. May mga question po kasi na para bagang ang sinasabi na kayo lang po ang makakasagot. Yung ating pong agenda, yung tinatawag din yung land ownership po natin sa Pangarap Village, yan po yung agenda. At saka pangalawa po yung development plan ng city sa ating pong lugar. Yan po yung agenda natin. Hello po, Mayor. Opo. Kung sakasakali, through phone patch na lang po kaya. Kung sakasakali na hindi pwede sa internet, okay lang po ba sa inyo yun? Phone patch. Phone patch na lang po, ano? Pwede po kayo mamaya o bukas ng alas 10? Kung loloobin. Bukas na lang siguro. Meron akong meeting mamaya Sige po, Mayor. Really appreciate po. Thank you very much po. Mayor, salamat. Ayun si Mayor. Si Mayor Oka Malapitan po yung ating narinig.
Ako parang nawindang lang ako sa kanya nung binanggit niya na wala daw siyang internet sa bahay. Ano, mahirap na lang magsalita. No? So, na ano lang ako. I mean, kasi ano ako train na person ako sa IT. Ano, yan po ang naging trabaho natin for several decades sa information technology. Ako po ay naging isang programmer na alipin hanggang sa naging manager, hanggang sa naging may-ari ng isang software development company. Hindi ko na alam dahil siguro dahil sa edad siguro ni Mayor, baka yun ang dahilan. Wala po tayong masamang tinapay doon. Nagtaka lang ako na sa panahon ngayon wala si Mayor na internet, ano. Okay, anyhow, pumayag po siya. Nagpapasalamat po tayo kay Mayor Oka na napapayag po natin through phone patch, ano, ay magiging guest po natin siya tomorrow, ano. Kaya ihanda niyo na po yung mga tanong niyo doon po sa lahat ng mga nakakapakinig sa akin yun at nalaman na si Mayor Oka malapitan po yung guest natin ay pwede po kayo mag-phone patch sa akin. Ibigay niyo po yung numero ninyo. Ako po ang tatawag, ano? I-message niyo lang po sa akin. Kung wala po kayong load, bukas ako po ang tatawag sa inyo para i-connect ko po kayo kay Mayor. Ano po? Ang aking, hindi na pala kailangan ibigay yung numero ko. Yung numero niyo ang ibigay niyo sa akin. Ano? I-PM niyo po sa akin at na-testing na namin kanina na nagtumawag ako ng 4 na katao, phone patch call, pwede, no? Parang ang tawag ay phone conference na magkakarinigan na, hindi nung nakaraan nung pagtawag ni Kuya Edwin Feliciano, hindi siya marinig ni Councilor Malonzo. So this time kanina, tinesting namin nila Kapitan Bren, nila Kuya Edwin, tsaka ni Kagawad Romeo, ay pwede ng phone patch conference, ano? Kahit 5 hanggang 10 siguro. Mas maganda, mas maraming residente, mas maganda, ano? Yung dalawang barangay, ano, dalawang 181, dalawang 182 siguro, ano? I-PM niyo po yung number niyo sa akin para tatawagan ko kayo, i-join ko po kayo doon sa ano, sa pag-uusap, ano, kasi walang Zoom si Mayor, wala din siyang FB call, ano? Ang pwede lang po natin na communication sa kanya bukas ay phone patch. Pwede naman conference din, kaya ganun pa rin. I-feed natin dito sa ating system, inayos ko na, malinaw na yan. Okay? So, yan po yung ating isa sa mga gustong sabihin sa inyo. Pangalawa, yung ating, gusto ko po kasi na maintindihan nyo talaga yun ang layo ng ating programa, no? Yung maintindihan talaga natin yung punot dulo ng ating usapin. Kasi kumbaga sa puno, ano, pagka wala yung pinakaugat, no, yung dahilan kung bakit tumatayo ang puno, eh mahina po ang ating pundasyon, ano. Sa building ganun din po, ano. Unang tinatayo po ang pundasyon, ano. Although importante ang elevator, importante ang kusina, importante ang kwarto, importante ang tubig, importante ang kuryente sa isang bahay o sa isang building. Pero po ang bahay o ang building, pagka ang pundasyon ay mahina, wala pong kwenta ang mga accessories na yan o mga essential needs na sinasabi natin. Kaya yun po ang ini-establish po natin dito sa ating programa. Ano? Kaya pagpasensyaan nyo na po kung medyo makulit ako at inuulit-ulit ko po yung pinagmulan ng buong argumento, ano, ng Pangarap Village. Pagpasensyaan nyo na po ako kasi ako po ay nalulungkot sapagkat makakarinig ka ng lawyer, ano, ng City Council, City, ano, na gano'n ang statement kung napanood niyo yung programa sa Ben Tulpo, ano. Kaya patuloy natin tinatanong saan niya hinugot yon. Meron na akong numero ni Attorney Taparan, ano. Nawa, loobin ng Diyos, sa susunod na araw, makolaborate din natin siya para in fairness naman sa kanya, matanong natin kung anong court decision yung pinagbabatayan niya. Baka meron nang court decision, hindi tayo aware at sila lang nakakaalam. Kaya maganda mahimay natin, ano. Kasi dito, gusto kong balikan natin, ano, yung mga legal cases na, ano, ito tinatalakay natin for the purpose of recording or
history telling, no? Hindi ayon sa fake news, kundi history telling ayon doon sa katotohanan na may mga basehan, may mga dokumento po tayong mababasa sa internet, ano? Yun po ang ating pagbabasehan. Hindi po yung bulong-bulong lang ng kapitbahay o nung kung sino mang naabutan ng merienda o ibulong mo dun sa barangay na ganun. Talo na ang pangarap. Ang pangarap ay hindi sa ano yan sa residente. Ang pangarap sa Carmel Farm Incorporated or Carmel Development Incorporated, yun ang ibulong mo. Pag hindi, wala po tayong ganito, saan po tayo kukuha ng ibang impormasyon? Tama po ba? May punto po ba yung sinasabi ko? Aba, para pumapalaot na tayo, hindi pa tayo nananalangin. Siguro manalangin po muna tayo, nakakalimutan natin yung mahalagang parte ng ating programa, ang paghingi ng tulong sa Diyos, sa pamagitan ng pananalangin, sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat. Sige po, tayo po yung manalangin, Ama, sa gabi pong ito, kami po ay muli lumalapit po sa awa ng inyong trono upang maidulog ang aming sitwasyon sa Pangarap Village, ang aming pong mga kapitbahay sa Barangay 181, 182. Ama, alam namin na kayo ay lubang makapangyarihan at nalalaman niyo po nararamdaman niyo po ang tunay na sitwasyon. Kung si Councilor PJ Malonzo po ay nagdurugo, Ama, nung kinukwento niya ni Ate Victoria Soto, yung sitwasyon nila, mas naniniwala po kami, Ama, na mas lalo po kayong nasasaktan sa kalagayan po ng aming mga kapitbahay po dyan sa Pangarap Village. Ama, wala po kaming kakayanan o kapangyarihan na humarap sa aming kalaban. Ang tanging pag-asa lamang po na inaasahan namin ay ang katotohanang nalalaman po namin na ang lupa diyan ay hindi naman po namin ninakaw o linangrab. Yan naman po ay binigay po sa amin na mga panahon na yon ay siya ang may kapangyarihan, ang aming Presidente Marcos. At hindi naman po siguro basta ibo-void lang ng gano'n na ab initio ayon sa Supreme Court na wala man lang pong mga provision kung papaano po, saan po pupunta ang mga naninirahan dyan. Ama, maawa po kayo sa amin, sa aming mga kapitbahay po dyan sa Pangarap. Sana po marinig niyo po ang aming mga panalangin na ito. Sa aming kaliitan po ay kami po ay umihingi po ng awa po sa inyo na kayo po ang kumilos at humipo po ng puso ng aming kalaban, ng aming mga city officials, ng aming presidente sa tamang panahon, Panginoon, na ibibigay nyo sa amin. Ama, kung kami man po ay nagkakasala, kami po ay umihiling po ng kapatawaran, linisin nyo po kami sa aming mga karumihan. Ito po, Ama, aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ayun po, simulan na po tayo ng ating balitaktakan. Meron po akong inihandang mga, parang a sort of review kasi mga ilang linggo na rin po o araw na hindi natin na-review yung ating mga usapin, yung mga unang-unang usapin. Gusto ko pong ipaintindi sa inyo yung sequence, yung sequence po noong mga historya, ng legal cases ng Pangarap Village. Gusto ko pong maintindihan niyo yun sa ating layman na understanding na maintindihan po natin yung pagkasunod-sunod. Dahil napakahalaga po nung bagay na yon. Dahil pag hindi po natin naintindihan yun, mawawala po tayo sa track. At baka ma-fake news tayo. Yun pong ating kinakatakot. Okay? So, samahan niyo po ako. Ngayon, habang nagdi-discuss po ako, tapos kung meron pong malakas na loob na residente ng Pangarap na gustong mag-join sa akin, through, kung walang Zoom, kahit na through na lang, FB call, FB Messenger, mas madali-dali yan halos lahat may FB Messenger Pwede niyo po akong i-call at i-connect ko po kayo dito,
kung meron po kayong mga parang issue rin na gustong ipaabot o pasakali para bukas, ano. In fact, meron na sa akin nagpadala dito, isang ating kapitbahay, si Glenn. May tanong siya, ano. Siguro bukas ko na basahin ito. Baka maya pagka binanggit ko dito, maitimbre na kay Mayor, baka maun siya mipa. Ano, bukas na lang natin, ano. Ayan, ano, kaya Glenn, okay lang bukas. Basahin natin bukas, no? Ayan. So, meron tayong isa na nagpadala ng tanong, ano. Kayo po, kung meron din kayong ipapadalang tanong, ipadala nyo lang po. Okay? At again, yung sinong gustong makijoin sa atin sa ating balitaktakan, libre po kayo ngayon. Wala po tayong special guest ngayon na bisita natin. Kaya marami po tayong airtime, no? Marami po tayong airtime. Okay. Balikan natin yung punot dulo uli ng ating pinag-uusapan dito. Okay. Of course, siyempre, ang punot dulo, kaya tayo na sa pangarap. Alam nyo ba kung ano? Kung bakit tayo na sa pangarap? Ano ang basihan? O, sige nga, sagutin nyo nga sa comment. O, anong kautusan o anong kapangyarihan ang nag-cause? Bakit na ang mga tao sa tao o residente ng pangarap ay nasa pangarap? Sino ang nag-utos? Ano? Kung presidente, anong presidential decree? Alam niyo ba yan? Dapat alam niyo yan, ano? Yung simpleng ganyan lang siguro, hindi naman masama na malaman natin, ano? Presidential decree, 293, di ba? September 14, 1973. Ano sinasabi diyan? Sabi sa Ingles, pagpaumanhin niyo po, kasi walang Tagalog nito eh. Sabi dito, canceling the sales certificates and or transfer certificates of title numbers 62603. Tandaan niyo po yung mga numero, no? 62604 and 62605. Especially yung ating mga millennials, hindi nila na Sabihin niyo po dun sa mga anak niyo, no? Yung mga millennials nating anak. Covering lots 1 and 2 and 3 respectively, PCS 4383, all in the name of Carmel Farms Incorporated, which is a consolidation and subdivision of lots 979, 981, 982, 985, 988, 989, 990, 99-1 new, 1226, 1230, and 980-C-2, LRC PSD-1730. Yun po yung composition noong nabanggit na tatlong titulo, yung TCT certificates, 6260, 62604, and 6205. Tandaan nyo po yung mga numero na yan kasi pag pinas-forward natin, merong mga lalabas na mga kaso katulad ng mga GR 70484, yung Tuason versus Registry of Deeds, yung Department of Education versus Carmel Development Incorporated. Lalabas po yan, yung mga numero na yan. Kaya mahalaga matandaan niyo po, no? Tapos, second paragraph, all of Tala Estate, lahat ng Tala Estate, not only the Pangarap Village, or Barrio Makati po at that time. All of Tala Estate, Caloocan City, and declaring the same open for disposition to the Malacanang Homeowners Association Incorporated, the present occupants pursuant to the provisions of Commonwealth Act number 32 as amended. Naintindihan niyo po yung nabasa natin, no? Na ang sinasabi dito, kina-cancel, no? Yung sales certificate noong mga titulong tatlong nabanggit na nasa ilalim ng pangalan ng Carmel Farms Incorporated. Yung sinasabi doon sa unang kina-cancel. Sa mga susunod na mga paragraph, ipapaliwanag kung bakit na-cancel, no? Yan, mamaya pupunta tayo dyan. Okay? Pero mamaya na.
Okay? So, sa second paragraph naman, ang sinasabi, yung mga titulo na yun na nabanggit, na nasa loob ng Tala Estate, all of the Tala Estate, Caloocan City, declaring the same open for disposition to the Malacanang Homeowners Association Incorporated o MAHAY. Kaya mapapansin nyo, nagkaroon ng mga titulo o pag-aari ng lupa, whether may titulo na o hindi pa napatituluhan, ay dahil po sa MAHAY, through MAHAY. Si MAHAY ang binigyan na ang authority na mag-dispose na ang lupain dyan sa Pangarap Village, yung 156 hectares. Maliwanag po sa inyo yun. Kaya po nagkaroon ng MAHAY. Actually, naunang i-create ang MAHAY kaysa dito sa PD 293. Na-create po ang MAHAY before dito. Kung titignan niyo po doon sa HLURB, mas nauna pong na-create, somewhere March that year, March 1973, na-restro po sa HLRUB, sa Homeowners Land Regulatory, yung sa mga association, ang MAHAY prior to PD 293. Okay, dapat maintindihan niyo po 'yon. Okay? So ibig sabihin, ang sinasabi lang noon, kasi ang aking ama diyan, ang kwento sa akin, parang mga 1970, 1972, pabalik-balik na sila. Hindi nga lang sila tumira. Parang tumira na sila ng 72. Okay, doon na siya tumira ng 72. Pero parang 70s, late 70s, pabalik-balik na sila. Naglilinis na sila. Yung parang ina-allocate na lupa sa kanila ng homeowners, pinupuntahan na nila yon. Pero dahil nga sa bundok pa o underdeveloped pa, hindi sila tumitira pa o nagbe-base pa. Ang tatay ko po ay sa Malacanang nagtatrabaho. Yun nga, sabi ko nga, secret agent siya. So, pabalik-balik sila doon ng period ng 70. Yun ang sabi sa akin. Tapos, yun nga, pagka may tinatayo daw silang shanty house o bahay kubo, tapos, syempre, babalik sila sa Otis, sa Malacanang, pagbalik nila, sira na, sinusunog, At ang sabi nga nagsusunog, yung mga nangangabayo, nangangabayo pa noon yung mga parang bataan dyan ng Carmel, So, sinusunog daw, okay? Tapos, 72, doon na sila nag-stay. Kasi nakapag-create na ng parang kalsa-kalsada diyan na kahit lupa lang at may bahay nang naitayo. So 1972, doon na po sila nag-stay, At ako po doon ako hinulma at naipanganak ako 74 December 23, 1974, Pangarap Village ang sa aking birth certificate. Ang nagpaanak sa akin hilot pa. Wala pa si Mrs. Tan, Wala pa si Mrs. Tan, hindi pa nagpapaanak noon. Kaya hindi ko siya naabutan. 74 ako, hilot pa lang, So, yung mga ginaganon-ganon lang 'yan, tapos gaganunin yung ulo ng bata. O yan, pwede na yan. Balot na. Okay, hilot. Okay. So, yan po ang istorya, So, kaya nagkaroon ng kinancel, etong sales certificate, may titulo ang sabi dito si Carmel Farm, na binabanggit itong may titulo ito sabi. Kaya lang ang mamaya sa argumento ng PD 293 ipapakita kung bakit siya naka-acquire ng titulo. Babasahin natin mamaya na sinasabi ng Bureau of Land na illegally acquired niya yung titulo. Okay? At hindi niya lubos na nabayaran. Ayan, sabi dito. Ayan. Whereas, sige, basahin na natin. Ayaw ko kung nakikita nyo sa screen, kung malinaw, parang medyo lumiit ito Ang sabi dito, whereas under Section 15 of the said Act, title to each parcel of land sold under it is reserved to the government. Kahit na meron kang parang titulo, doon sa parcel of land mo,
ay nakareserve ito sa gobyerno until the full payment of all installment of purchase money and interest by the purchaser has been made. Yung purchaser, yung buyer, Any sale or encumbrance made by him, being invalid as against the government. Okay? Kung meron mang mga parang inicomber na, na isang dokumento ayon sa binasa natin, ay ito ay nananatiling invalid hanggang hindi na pupuli paid. Yun ang sabi na ang under Section 15 daw of the said Act. Okay, yung binabanggit dito na said Act, kung mapapansin niyo doon sa una, kung maalala, ayan yung Commonwealth Act number 32. Meron siya ang Section 15 na sinasabi dito. Ayan. So sa pag-aari pa rin ng gobyerno, hanggang hindi mo talaga napupuli paid yung titulo na yon, sa gobyerno pa rin yan. Okay? Yun ang sinasabi lang dun sa unang paragraph ng pangalawang slide natin. Let me know kung naiintindihan niyo po yung discussion. Okay? Sunod na paragraph. Whereas, according to the records of the Bureau of Lands, neither the original purchasers nor their subsequent transferees, kasi ito bago na-acquire ito ni Carmel Farms, merong pinanggalingan ito na isang tao, yung parang si Eusebio. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo, Doon niya nabili, whereas according to the records of the Bureau of Lands, neither the original purchaser nor their subsequent transferees have made full payment of all installments of the purchase money and interest on the lots claimed by the Carmel Farms Incorporated. Okay? Including those on which the dwellings of the members of the said association stands. Hence, title to said land has remained with the government. Yon. Kasi nga, hindi naman talaga lahat pa na nabayaran noong nagbenta kay Carmel at yung sumunod, subsequent transferees, yung amount na kinakailangan, yung full payment of installment of the purchase money at saka yung interest on the lots claimed by the Carmel Farms Incorporated, including those which the dwellings of the members of the said association stand. Kasama noong mga bahay na tinitirikan ng mga miyembro ng association na yon. At yung association nga doon sa ating unang slide, yun yung mahay. Ayan, makita nyo naman. Ayan. Okay? Tuloy po natin. Sana huwag kayong maliligaw o malilito. Okay, tuloy natin. Hence, title to said land has remained with the government. So, ang inaano dito, sa gobyerno pa rin, yung lupa. Okay? And again, tandaan nyo yung pag-i-issue na ang lupa na ito ay under sa Commonwealth Act 32. Mamaya ipupunto po yung sinasabi ko. Mahalaga po kasi na malaman natin na ang pag-i-issue ng lupa ay sa pamagitan ng cover siya ng kapangyarihan ng Prior Land o Commonwealth Act 32. Okay? And the land now occupied by the members of the said association and has never ceased to form part of the property of the Republic of the Philippines. Okay? So, never naging sa ibang pag-aari yung nasabing mga titulo, yung tatlo, kundi sa Republic of the Philippines. Dahil nga ang unang argumento ay hindi naman nabayaran ng original purchaser yung mga titulo na dapat nilang bayaran ni yung subsequent transferees, which is ito ngang si Carmel Farms sinasabi. Kaya nananatili na ito ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Never cease to form part of the property of the Republic of the Philippines. Okay? Siguro naman, hindi naman natin kailangan lawyer dito. Para hindi maintindihan tong bagay na to, no? At saka ito, pangmasa talaga dahil presidential decree ito. Ang dapat na iintindi nito yung talagang common man, okay? And
any and all acts affecting the said land and purporting to segregate it from the said property of the Republic of the Philippines, being therefore null and void ab initio as against the law and public policy. So diniklara niya na void at ab initio na yung mga titulo na nabanggit na kanina, yung mga TCT na nabinanggit ko, 63603, 63604, 63605, ano? Void ab initio, ayon dito sa PD 293. Okay? Whereas, last paragraph, it has been the firm policy of the government of this new society, as it was also of the old, to provide opportunity for the landless and homeless and to acquire even only residential lots. Napakaganda ng dahilan, ano? Kaya pala binoid ab initio o kinancel yung titulo ni Carmel Farms dahil nga hindi naman nabayaran ng buo ang titulo nung yung original purchaser at yung subsequent transferee which is yung Carmel Farms. Gusto ko po mga kapitbahay maintindihan nyo to, no? Sana wag po kayong maligaw. Magandang, kasi dito manggagaling, dito babalik ang lahat ng mga argumento. Lagi po itong kino-quote sa lahat ng kaso na sinasampa natin o sinasampa ng kabilang parte, lagi po itong kino-quote. Kaya mahalaga po maintindihan po natin. Lagi po itong sinasabi. Ano? Kaya dapat maintindihan natin yung argumento. Okay? So, meron po tayong 23 viewers. Konti tayo ngayon, 23 lang. Okay. So, yun po yung inuugat natin dito. Okay? At ang dahilan nga, para naman to provide opportunity for the landless and homeless to acquire even only residential lots. Ito pong PD 293 na to, sa akin pong pag-analisa, meron pong puso. Ano? Meron pong awa itong PD 293 na ito. Hindi po ang layo nito ay mangamkam ng, basta lang mangamkam ng lupain ng pag-aari ng may pag-aari. Ang purpose niya is to provide opportunity doon sa walang lupa. Alam naman natin yung kabilang parte, napakaraming lupa naman yan Ano? At sabihin na natin, for the sake of argument, talagang nabayaran nila ng buo. Halimbawa lang, for the sake of argument, nabayaran nila ng buo. At ang gobyerno naman, sinasabi nga, may eminent power yan, may eminent domain, na pwede niyang kunin ang isang property sa isang tao, through expropriation, yung sinasabi, para maibigay doon sa mga landless at homeless, At hindi naman basta pwedeng siguro papasok ang exploration dito kasi hindi naman fully paid. Sana kung fully paid at hindi illegally acquired yung titulo na binabanggit, pwede siyang bayaran ng gobyerno. Alinsunod dun sa zonal value nung panahon na yon. Pero kung susundan mo yung argumento, hindi ma-expropriate itong property ni Carmel Farms. Hindi siya pwedeng mabayaran ng gobyerno. Bakit? Hindi niya nga, yung unang-unang binanggit, hindi naman fully paid. Kahit yung original purchaser ng nasabing mga titulo, hindi na fully paid yung mga dapat na responsibility na sa gobyerno. Kaya nananatili po na nasa Republic of the Philippines. Never cease to form part of the property of the Republic of the Philippines. Yung mga nasabi pong mga titulo. Yung TCT number 62603, 62604, and 62605. Yun po ang argumentong sinasabi dito. At ang nagsabi po niyan, kung sa mga susunod na mga yung Bureau of Land. Bureau of Land po ang nagsasabi niyan na kung meron man silang titulo na gano'n, sinasabi ng Bureau of Land, hindi ko lang mapakita ngayon yung slide, kasi hindi ko na copy-paste. Pero basahin niyo po yung PD 293. Makikita niyo po doon sa susunod na paragraph, sasabihin doon na ang lupa na yon ay illegally acquired ng Carmel Farms. Bakit? Dito na papasok yung argumento. Kasi under Commonwealth Act, ito hindi na i-discuss ng maigi ito Actually, doon sa GR 70484 ni Tuason, dinatdat nila ito
kino-quote nila yung Commonwealth Act, yung Commonwealth Act, yung prior land, pero pagdating doon sa specific section na sinasabi hanggang 10 hectares lang, kasi pag under ng prior land, under ng CA, under ng Commonwealth Act, hanggang 10 hectares lang po yung pwedeng mabili, ma-acquire ng isang individual. Okay? Hindi pwedeng sumobra doon. Kaya ang deklarasyon ng Bureau of Land, illegally acquired yung titulo. At sinasabi pa doon, yung pangalawang item, nag-encroach po ang sabi doon sa title o doon sa lupa ng gobyerno ang Carmel Farm. Yun po ang sabi doon sa mga... Sige po, basahin ko na para malinaw. Pagtiyagaan niyo po ako. Pagtiyagaan niyo po ako dito kung maaari lang. Kasi napakahalaga po ang usapin ito. Dito tayo kasi bubunot lahat ng usapin. Kahit po na meron na tayong GR 70484 na dinideclare na unconstitutional po itong PD 293. Pero gusto ko pong maiintindihan ninyo yung punot dulo. Para makita niyo po yung puso, yung argumento noong PD 293. Okay? Gusto ko pong makita niyo yung puso na meron doon. Okay? So, ang sabi po kasi dito, pagtsagaan po natin sana pagtsagaan nyo. Papalakihin ko lang. Ayan. Basahin po natin yung banda dito sa may, ayan. Itong whereas the said land is, however, being claimed by the Carmel Farms Incorporated on the basis, hanggang ngayon, ito ang nagiging basis nila, hindi namamatay. Whereas the said land is, however, being the Carmel Farms claimed by the Carmel Farms Incorporated on the basis of alleged sale certificate and or transfer certificate, yung binanggit nga natin, yung TCT 6360304 hanggang 05, yun po yung basehan ng kanilang pagkiklaim issued in its favor. But which certificates were recently discovered to have been illegally issued. Mamaya tatanong natin sino nagsabi nun. Contrary to the pertinent provisions of Act 1120. Yun nga po yung Prior Land Act. As amended, otherwise known as the Prior Land Acts, because of non-payment of consideration, yung hindi nga pagbabayad. And encroachment upon the property of the Republic of the Philippines. Intindihin po natin, dalawa pong item yung binabanggit dito. Under Prior Land Acts or Acts 1120 at CA 32 as amended, ay hindi nila nabayaran na buo yung mga titulo. At nag-encroach sila sa property ng Republic of the Philippines. When you say encroach, sumobra po yung kanilang kiniklaim, o parang kasalukuyang parang nire-residean, sumobra sila, nag-encroach sila. Kasi kung iintindihin niyo po yung Prior Land Acts na yan, hanggang 10 hectares lang po. Meron po akong slides dyan na pinakita nung nakaraan. Hanggang 10 hectares lang po ang pwedeng ma-avail dyan under that act. Kaya kung magkakaroon ka ng 3 titulo na 156 hectares po ang sukat, illegally acquired po yun. Have been illegally issued. Ngayon, tanongin natin sino ang nagsabi nito. Ang nagsabi po nito ay Bureau of Land. Whereas as the said land was formerly part of the Tala Estate, alam naman po natin yan, na ang Pangarap Village ay part ng Tala Estate, and the disposition of which is subject to the provision of the said act. Ang buong Tala Estate po galing yan sa Proclamation 843, hindi ko po na ma-display dito, na sinasabi ang buong Tala Estate ay magiging parang residential yan, settlement, ng mga tao sa Metro Manila, at magiging hospital. Diyan ilalagay yung leprosarium. At yung sosobra doon,
doon sa 808 hectares na yan na composition ng Tala Estate ay magiging tirahan ng mga walang bahay, mga homeless. Yaan ang intensyon. Hindi po naging farm yan. Never naging farm sa plano ng gobyerno nung una pa ang Pangarap Village o ang Tala Estate. At will never be until now na magiging commercial business district yan. Kung ito po ang ating pagbabasihan. Okay, residential po ang ating lugar. Okay? Now, sino ang nagsabi ng mga bagay-bagay na yon? Whereas, according to the records of the Bureau of Lands, neither the original purchaser nor their subsequent transferees have been made full payment of all installment of the purchase money and interest on the lots claimed by the Carmel Farms Incorporated, including those on which the dwellings of the member of the said association stands. Ito binasa ko na po kanina. Okay? So, kaya ang sinasabi niya, now therefore I, Ferdinand Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution as Commander-in-Chief of all the Armed Forces of the Philippines, and pursuant to the Proclamation 1081 dated September, I hereby order and decree that any and all sales contract between the government and the original purchase are hereby cancelled, and those between the latter and the subsequent transfers and any and all transfers thereafter covering lots. Ayun yung mga binanggit na natin. Yun yung 62603, 62604. Okay? So, this decree is hereby made part of the law of the land and shall take immediately. Yan po ang naging basihan natin. Yan po ay law of the land po yan noong panahon na yon. Na-void po yan yung, ng GR 70484 for some magic reason, at we have to respect that court decision. Supreme Court po kasi ang nag-decide doon. Hindi na po natin pwedeng tawaran po yun. Okay? Ngayon, ang pinupunto natin, mula noong 1973 hanggang 98, January 29, 1988, yung pong binabasa ko, yun ay batas ng law of the land yun. Yun ang sinusunod na batas ng ating bansa noong mga kapanahunan. Effective po yun. Powerful po yun. Binoid lang po yun noong 1988, January 29, 1988, through the case ng Tuason family, yung GR 7484. Sana naiintindihan niyo po yung gusto kong ipunto. Ito, ibabagsak ko po yung punto ko. Ito na. Ngayon, ibabagsak ko. Kung yung PD 293 ay law of the land mula noong 1973, September 1973 hanggang January 1988, ibig sabihin, ginagalang po yun, nirerespeto po yun. At hindi siguro ako matuturingan ng kahit na sinong abogado dito. Hindi ako matuturingan na yun ay dapat irespeto, dapat igalang yun. Okay? At sa pamagitan noon, ang Bureau of Land nag-issue ng mga titulo. Kaya nga meron tayong 3,000 mahigit na titled holder sa Pangarap. Ang Bureau of Land, ang Registry of Deeds, ay nag-issue sa mga tao. They are in good faith. They are in good faith. When they acquire it, they are just following the law of the land. They are just following the decree of the President. Hindi mo pwedeng suwayin yun. Sige, subukan mo suwayin yun. Makakasuhan ka. Makakasuhan ka. Yun nga lang na sa barangay level nga, yung ating barangay captain o kagawad Hindi mo basta pwedeng yung mga kasi person of authority yan. Ang pinakamababang kapangyarihan sa ating bansa ngayon ay yung sa barangay level, yung ating mga barangay chairman. Pero sila ay person of authority. Hindi mo sila pwedeng sawayan pag may sinabi yan at hindi mo sinunod at ayon sa batas, malilintikan ka.
ang presidente pa kaya, no? Ang presidente pa kaya ang pinakamakapangyarihang tao nung panahon na yun o kahit hanggang ngayon, no? Ang presidente, no? Ang lahat ng lumalabas sa bibig niyan, tantamount na yan, na batas yan. Ano? Kita nyo, pag nagsasalita si, more or less, although meron tayong legislative branch, meron tayong Supreme Court, pero more or less, pag sinabi ng ating Pangulo, under sa kanyang executive office power, more or less, na yan, for implementation na yan. So, ganyan ang nangyayari dyan. Okay? Kaya ginagalang po natin yung pasya ng Supreme Court ng GR 70484 noong panahon na yon. Pero dapat naman, tignan din ng ating mga husgado, tignan din po naman ng ating mga korte, ano naman pong gagawin nyo sa mga tao na naka-acquire po ng titulo nila mula noong 1973 hanggang January 29, 1988. Wala po kayong binibigay na magandang diskusyon dyan. Ang lahat ng kaso, lalong-lalo na yung GR 70484 na yan, sinasabi lang, void. Tapos na usapan. Tanggalin yung inscription ng PD 293 doon sa ni Tuason. Hindi man lang nagbigay ng provision. Paano naman yung mga in good faith, inutusan lang ng gobyerno, sumunod lang sa gobyerno, at nakatirik doon, ganun na lang ba? Basta paalisin na lang. At pag hindi na paalis sa mapayapang paraan, inaalis sa madugong paraan at marahas na paraan? Ganun na lang ba yon? At ano naman ang ginagawa ng city government natin to defend them? To defend those person na meron titulo, legally acquired, from 1973 to 1988. Ito sagutin mo, Attorney Taparan ng City Hall, City Council. Ito po sagutin nyo, Attorney. Ano po ang gagawin natin doon sa mga titulado na naka-acquire ng mga pag-aari ng lupa mula noong 1973, September 1973 hanggang January 1988? Sagutin nyo po ako, Attorney. Ano pong natin dyan? Wala po kasi wala pong provision kasi doon sa sa GR 70484 Kung ipapangalandakan po sa atin yung GR 70484, void na yan. Ang magte-take over ng titulo, yung titulo ni Carmel. Ganun ba yon? May titulo yung 3,000 tao. Paano yun? Dalawa na yung may titulo sa isang lupa. Attorney, sige po, sagutin niyo po ako, Attorney. So, dalawa na ngayon ang nag-take over na titulo sa isang property dun sa 156 hectare. Dalawa na po. Yung naka-acquire ng titulo doon sa PD 293, ang nag-issue niyan ay Bureau of Plan. At ang Bureau of Plan, ang Registry of Deeds, walang sinasabing pag-angal. Ito po ang gusto ko maintindihan nyo. Ang Bureau of Plans, ang Registry of Deeds, ang Caloocan City, between that period, 1973 to 1988, wala pong sinasabing pag-angal. Hindi po sila umaangal. Kumpara po doon sa TCT number na illegally acquired ng Carmel Farms Incorporated, yung TCT 63603, 63604, 63605, na sinasabi nga ay illegally acquired. Sino nagsabi nun? Bureau of Plan po ang nagsabi nun, hindi po ako. Bureau of Plan po yun. Sana naiintindihan niyo po yung argumento ko. Okay? Diyan pa lang yan, PD 293, di pa tayo pupunta dun sa mga ibang kaso. Yan na lang muna pag-usapan natin. Sige, yung PD 293 na lang muna, at saka yung GR 70484 na lang muna. So, binoid na, GR 70484, 1988, January. Ano pong gagawin natin ngayon nung binoid na? Ang ibig bang sabihin, automatic, magte-take over yung titulo ni Carmel Farm? Ako po, kahit hindi po ako abogado, ang batayan ko lang po dito, yung sentido común. Yung aking discernment spirit. Parang imposible. Magugulo po. Magugulo ang sitwasyon. Magugulo. Unless otherwise, bayaran, it's either ng gobyerno, kung ang gobyerno ang nag-cause na ang tao ay pumunta roon, bayaran doon sa zonal value ng mga property na yon, at ibigay kay Carmel Farm uli. Ang problema, marami pang pagpapaliwanag si Carmel Farm sa Bureau of Plan. Ang tutol nga sa kanya,
Hindi kami unang-unang tumututol doon sa titulo po ni Carmel Farms. Ang unang-unang tumututol po, attorney, sa titulo ni Carmel Farms, panahon pa ng aming PD 293, ay ang Bureau of Lands. Yan ang dapat ipaliwanag ni Carmel, na hindi illegally acquired yung titulo niya. Yan ang dapat ipaliwanag. No? Hindi illegally acquired, hindi siya nag-encroach sa lupa ng gobyerno, no? Pangalawa, pangatlo, paano siya naka-acquire ng 156 hectare kung nakuha niya yung property niyan under the Commonwealth Act? Sige po, attorney. O sino mang attorney po dito, sige. Kakapalan ko na yung mukha ko. Yan lang pong argumento na muna na yan. Sagutin niyo po ako. Oh. Kasi pag binoid ng GR704 yung PD 293, ang ibig bang sabihin magte-take effect na yung mga canceled title ni Araneta, ni Carmel Farm? Paano magte-take effect yun? May nauna na nag-take effect doon. Oh, lumalabas ngayon, dalawa na ang mga titulo, no? Sa mga residente ng Pangarap at kay Carmel Farm. Oh, kami wala namang kaming kailangan ipaliwanag. Anong kailangan ipaliwanag namin? Na yung aming titulo ay hindi illegally acquired. Sige nga, sagutin niyo po ako. Ano ipapaliwanag namin? Si Carmel ang meron dapat ipaliwanag. Ang tanong, dito tayo na may misled. Doon sa mga kaso, pupuntahan natin yung mga kaso, yung GR70484 at saka yung sa Department of Education at saka yung kay Morelieta case, Ang wala lang ang kopya, yung reversion case and quieting of title. Hindi ko pa nababasa. At saka yung itong latest ngayon. At hindi man pwedeng i-discuss yun. Ayoko i-discuss muna yon. Ito na lang pag-usapan muna natin. Yung mga tapos na. Yung mga public knowledge na. Ito na lang muna. Huwag na natin pakialaman yung latest. Ito na lang muna. Kung sino yung attorney nakakapakinig sa akin na nakakaintindi ng batas. Ako po, hindi po ako nakakaintindi ng batas. Magbubuti lang po ako, maglalata lang po ako dyan sa pangarap ng aking kabataan. Sagutin niyo po itong argumento ko. Dalawang dokumento lang muna ang pag-uusapan natin. Yung PD 293 at saka yung GR70484. Yan na lang muna ang pag-uusapan natin. Wag na muna yung kay DepEd at BS CDI. Natalo ang CDI. Hindi niya doon ang liwanag ng yung recovery of possession ang tinatakil doon. Recovery of possession at injunction, hindi niya rin napatunayan sa Supreme Court, Hindi niya na-recover yung kanyang allegedly kiniklaim na pag-aari. Hindi niya napatunayan. Precedent case na 'yan. Pwede nang pagbatayan 'yan, Kung ating hindi lang gagamitan ng kapangyarihan at salapi, mabigat na argumento yon. Hindi mo basta mabubuwag yon. Pero wag na muna yon. Wag na muna yon. Ang pag-usapan na lang muna natin, yung PD 293 na kino-question, sinasabihan ng Bureau of Land na illegally acquired ni Carmel Farms yung tatlong titulo, TCT 62603, 62604, 62605, illegally acquired. Hindi pa ako may sabi niyan. Inasabi ko lang po yung doon sa sinasabi ng Bureau of Land. At nag-encroach po sila, sumobra pa sila doon sa sinasabi na lupa nila. Yan po ang ipaliwanag nyo. At sa pagpapaliwanag, gusto namin ipaliwanag nyo ayon doon sa Prior Land Act, ayon doon sa Commonwealth Act 32. Sige, ewan ko lang, paano yung maipapaliwanag yan? Huwag nyo lang gagamitan ng pera. Huwag nyo lang lalagyan ng pera yung tenga, huwag nyo lang lalagyan ng pera yung mata. Sige nga, ipaliwanag nyo. Sige ako, inahamon ko kayo. Sige na. Total, sumausaw na ako dito Sige po, sino pong lawyer? Yung dalawang dokumento na yan. For the sake of discussion lang, wala naman tayo sa korte. At saka already decided na yan. Huwag po kayong magkamali sa akin. Nire-respeto ko po ang Supreme Court decision na GR70484 at nirerespeto ko rin po ang PD 293 na batas ng lupa.
law of the land. Nirerespeto ko po yan at nirerespeto ko rin po yung Supreme Court decision ng panahon ng ating kagalang-galang na Chief Justice Tihanki, no, na nag-decide yan ng GR 70484. Although alam naman natin na merong mga political at relationship issue sila ng ating dating Pangulong Marcos. Wag na natin pagganuhan yon. Basta kung ano na yung na-decide nila, nirespeto natin yun. Sige, void na yung PD 293. Doon na tayo. Void na. Panalo na si Tuason. Sige, nandun na tayo. Ilan lang naman yung kiniklaim ni Tuason eh. Wala pang 1 hektarya yun. Sige, ibigay na natin kahit 1 hektarya na kay Tuason. Ibigay na natin. Sige. Tuason, sa'yo na yung 1,000. Anong gagawin niyo po doon sa mga titulo na inisyu po ng Bureau of Land? Sige po. Sa amin po, walang tutol ang Bureau of Land. Ang Bureau of Land, ang RD wala pong tutol sa amin. Sa titulo na hawak po namin. Sa kabilang parte, may tutol po ang Bureau of Land sa kanila. May tutol po. Naipaliwanag na ba yan? Naipaliwanag na ba yan? Sagutin niyo po ako. Doon sa Morillesa case, nabanggit yan eh. May isang silang diskusyon dyan. Pag-uusapan din natin. Nabanggit din dyan. Pero kung titignan, maraming pinilipit doon eh. No? Kahit di po ako lawyer, nakikita ko po yung mga yung mga sablay na ko po, lobby ng Diyos. Ang daming sablay din po doon na argumento. Okay? Katulad ng argumento na ginamit nila dito sa GR 70484 na nagbabanggit pa sila ng law of P6, na hindi daw pwedeng maging nandoon yung mahay ng mga residente kasi nandoon din yung Carmel Farms Incorporated. Nandoon sa 156 hectares. Hindi daw, law of P6 daw, kung babasahin yung GR 70484, hindi daw pwede magsama ang dalawang bagay sa isang lugar. Natatawa ako doon sa argumento eh. Siguro kung ang pag-uusapan natin ay bangko, kung ang pag-uusapan natin ay yung kinakainang plato, maaaring pwede. Pero pinag-uusapan natin lupa dyan, 156 hectares yan. Paano hindi pwede magsabay? Sige nga, yung mga physician natin. Meron akong kaibigang astrophysicist eh. Si Dr. Rodel Maricise, ewan ko, nakikinig siya. Ewan ko, Doc, kung may logic yung sinasabi ko. 156 hectares ang pinag-uusapan natin lupa. At ang lupa nyo lang dyan, kung talagang sabihin yung nakabili kayo, under Prior Land Act, CA 32, hanggang 10 hektarya lang po kayo. Kaibigan, hanggang 10 hektarya ang ina-allowed ng CA 32. Siguradong alam nyo naman yun. Imposibleng hindi nyo alam yan. 10 hektarya, kaya nga dinat-dat yan eh. Doon sa GR 70484, kinote nila yung CA 32. Pagdating doon sa sinasabi na kung ilan yung maximum hectares na allowed lang bilhin, nakadat lang eh. Dot. Tapos basa uli. Yan. Ay, ako po, hindi po ako lawyer ha. Sige, pero tignan natin. Kapalan na lang ng mukha to para sa ikabubuti ng mga kapitbahay natin sa pangarap. Kung maging tama man po ang aking pananalita dito, ito po ay para sa kabutihan ng Pangarap Village. Pero kung magiging mali, yun po ay sa aking kahihiyan. Wala pong damage ang ating mga residente sapagkat matagal lang na damage yan eh. 1988 pa lang, damage na, puro paghihirap na. 2 kaluluwa na nga ang namatay sa atin diyan. Ano pa bang kung maririnig nyo nga kagabi yung kwento ni Nanay Victoria Soto, ano pa bang hirap? Sabi niya nga, manhid na siya. Manhid na siya sa hirap. Ano pang hirap ang hindi niya kayang kumbaga harapin? Ano pang hirap ang hindi niya? Lahat na. Pag pumunta ka sa pangarap, nandiyan ka sa pangarap, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, mabubuhay ka. Maniwala po kayo sa akin. Pag ikaw nakatagal ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 plus years sa pangarap, ewan ko na lang,
Kahit saan kayo lagay sa buong mundo, mabubuhay ka. Pustahan tayo. Ipapipit-pit ko ang aking kung hindi totoo yung sinasabi ko. Pag ikaw nabuhay sa pangarap ng 10 years, 20 years, 30 years, lalo na si Ate Victoria Soto, 40 plus years na daw siya. Ano? Laban ako ng pitpitan ng ano, mabubuhay yan kahit saan mo ilagay yan. Kayo na lang Ano? Balik tayo doon sa argumento. So, yun ang pinag-uusapan po natin dito. Nire-respeto po natin ang PD 293. Nire-respeto po natin ang GR 70484 na na-void na. Void na ang PD 293, 1988. Yan po ang katotohanan. Pero ang tanong ko lang po, kasi walang sinabi doon sa provision ano pong gagawin nyo doon sa active title ng mga pangarap mula nung 1988, mula nung 1973 hanggang 1988? At ang ibig bang sabihin, restored na yung yung title ni Carmel Farms dahil binoid yung PD 293? Restored na ba 'yon? Yun ba ang ibig sabihin? Marami pong ibig sabihin yun. Wag yung ipakahulugan sa akin na yun lang ang ibig sabihin nun. Kung pinapakahulugan nyo na gano'n ang ibig sabihin sa kokote ninyo, pwede rin ako magpakahulugan sa ibang kokote. Okay? In fact, merong nag-a-agree sa akin na kokote. Yung kaso ng Department of Education versus CDI. Nag-a-agree sila sa kokote na yan, na hindi automatic, nung na-void ang PD 293, hindi automatic na buhay na ang titulo ni Carmel Farms Incorporated. Hindi po. Hindi po. Correct me if I'm wrong. Hindi po. Hindi po. Sige po. Total, nandito na tayo. Di basagin niyo yung ko. Kung mali po yung aking pag-aanalisa dito. Okay? Medyo napapasarap ang ating usapan. Pasensya na po. Sana nakaano po sa mga residente ng pangarap yung aking pinupunto. Sana nadali nyo po, nyo po. Para kasi pag mayroong mga lawyer tayo, ito yung kukwento natin. Kasi alam mo, kahit lawyer, hindi hindi basta magko-comment dito sa ating kasi meron akong nakausap nga dalawa. Ikinuwento ko na siguro mga 1 oras na ako nagkukwento nung historya. Kung hindi niya talaga maintindihan by heart itong ating kaso sa pangarap, maliligaw. In fact, marami na ngang lawyer na naligaw. Marami na. Kahit nga yung ating mga government officials, naligaw din. Hindi nila lubos na naiintindihan yung ating sitwasyon. Ang naiintindihan lang nila, napakasakit isipin, yung mga black propaganda. Yung mga press releases na walang mga basihan. Hindi man lang sila nagko-quote ng court decision In respect naman sa kanilang trabaho, ang pastor pagka nagsalita ng ng spiritual truth, may binabanggit na kapitulo, bersikulo na talata Di ba? Sana man yung mga lawyer din na nagbabanggit ng gano'n na ang Pangarap Village ay pribadong pag-aari ng isang pribadong kumpanya. Sana naman po magbigay kayo ng reference point para naman po ma-review namin. Meron po kaming, baka maturuan niyo po kami sa kaalaman na yan, ipagpapasalamat po namin. Pero kung wala pong reference point, parang mahirap po tanggapin. Okay? So, siguro hanggang dito na lang po muna tayo at mukhang napasarap yung ating usapan. Yan po ang dalawa dokumento na ating tinakil, yung PD 293 at GR 70484. Hindi ko na i-plus sa screen yung GR 70484 sapagkat ang talagang gusto ko tutukan lang muna yung PD 293. Babara natin yan kasi nandyan ang ugat Nandyan ang ugat. Nandyan po hanggang ngayon, yan po ang ginagamit natin na basihan at yung ating mga titulo. Kahit na po binoid na yan, meron po kasing mga kaakibat na dyan Okay? May kaakibat na mga dyan, na mga katotohanan na dapat natin ma-extract. Kailangan natin i-extract yun para luminaw ang mga nilabo. Okay? So, punta po tayo muna sa sa mga shoutout. Okay?
tigil po muna tayo sa legal na diskusyon. Okay. Meron pong message dito si Kuya Glenn. Yan. Sabi ni Kuya Glenn, ano to? So bukas pa pala siya magigess. Akala ko tonight. Opo, sorry po. Bukas sabi ko next guest doon po sa aking sabi ko next guest po natin si Mayor Oscar. Hindi po tonight, sorry po to confuse you. I think alam nila na 10 hectares lang talaga ang kanila doon. At sa tingin, nagbabakasakali lang naman sila na isama na ang 146 hectares na siguro at all costs, force nila kukuhain, kumbaga, kung manalo sila sa korte. Bonus na lang yon. At malaking halaga ngayon ang 140 hectares or 1.42 million square meter, lalo na tatamaan ng MRT-7. Napansin ko na hindi nila sinasagot ang arguments kung saan sila mahina, which is right response naman. Kasi pag nag-react sila, baka mawalan sila ng good offensive at puro defense ang gagawin na lang nila. Kaya siguro sa akin, attack and attack or emphasize kung saan sila tagilid. Yun po ang ginagawa natin. Sana nakita nyo po yung pinupunto natin. Yun po ang ini-emphasize ko dito. Yan po kasi ang sa mga korte din, ewan ko bakit yung mga lawyer natin na nakukuha, hindi tumututol yan Dapat yan ang dinidiinan No? Pakiusap ko lang po doon sa ating mga leaders na kukuha po ng lawyer natin. Dapat talaga maano dyan alam nila yan, matatalino sila matatalino ating mga leaders. Ma-orient lang yung kung may bago man lawyer na makukuha. Ma-orient sana ng tamang argumento kasi magaling mag-twist yung ating kaibigan. Napansin ko yan doon sa mga ibang mga court decision, yung mga twisting. Siguro i-discuss ko rin. Ako hindi ako lawyer, pero nakikita ako kung paano nila tinitwist Doon lang sa GR 70484 lang Yung argumento nila na law of physics, yung dinatdat nila yung 10 hectares na maximum limitation ng pagbili under Prior Land Act. Tapos yung entrada doon ng petitioner intervenor, halos magkadikit na doon sa respondent. Ayong pinakita ko na yan sa mga previous video ko na akala mo yung si Tomasa Bartolome at yung Consuelo Height ay kasama doon sa respondent. Yung pala, petitioner sila, intervenor. Okay? So, ba't hindi hiniwalay doon sa baba? Hindi ko alam kasi hindi naman tayo court clerk o nagtatrabaho sa tinatanong po natin yan. Bakit ganon? Kasi parang confusing po yung arrangement. So, yung mga bagay na ganon. Okay, so bati po muna tayo. Meron po tayong 34 viewers sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa pagtsatsaga. Juanito Galsem Jr. watching from Laguna po. Bigyan niyo po ako ng komento katulad ni Kuya Glenn. I-comment niyo po ako. Gusto ko pong makasiguro na yung aking dinadakdak dito, yung aking sinasalaysay ay may nakakaintindi o may kabuluhan. Mate Ervin Nool, good job mate, keep up the good work. Dolor de la Rita Natino, good job mate. Okay, meron tayong 49 comments. Tignan natin kung paano natin mababasa yun. Shout out po muna tayo. So, bukas po take note, si Mayor po ang ating guest. Kaya mag-invite po kayo. Sana mas marami ang viewers natin kaysa ngayong gabi. Si Mate Lily Escresa Pases, Commonwealth Act 32. Nagtitake down notes me. Very good maraming salamat Mate Lily. Nagtitake note daw siya. Nice. Para po tayo nag-aaral dito, Para po tayo nag-aaral. Para hindi po tayo ma-fake news. Pag wala po kayong alam na ganyang mga kaalaman, ma-fake news po kayo sigurado. Okay? Daniel Jan Abate, all better in the 50s.
Happier times, Eric. Hey, mate! Daniel, do you understand what I'm trying to say here? I am speaking Tagalog. Do you understand Tagalog? I know your girlfriend or wife is Filipina, but I don't think so that you understand Tagalog. How are you there in Australia? We cannot fly here. We cannot fly here. We're still under ECQ or MCQ. I cannot fly here. So how about there in Australia? Are you flying already there in Australia? Okay. Thank you very much for your comment, mate. Take care. God bless. Okay. So, ano pa yung mga sinasabi dito? Yan. So, ayun. So, ganun na lang po muna. Siguro hanggang dito na lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Sana po naintindihan nyo kahit papaano yung ating tinatalakay. At kung loobin ng Diyos, may pagkakataon tayo, babalikan ko po yung GR7048 po. I-connect natin sa PD293. Bago pa tayo mag-discuss ng mga ibang mga court decision. Pero po bukas, meron po tayong guest. Again, si Mayor Oka Malapitan. Sabihin niyo po, ipangalat niyo po yung impormasyon na yan. Siguro naman, hindi niya po tayo bibiguin. Sa ating paalala, recorded na po yan. At naparinig ko na po sa taong bayan. So, sana hindi po tayo mapahindian. Okay, yun na lang po. At muli, magandang gabi po sa lahat. At lumalalim na po ang gabi. At pahinga na po ulit tayo. Medyo ako pagod na rin. Nakakapagod din pala ang magsalita ng straight na 1 hour. Mahigit. Sige po. Tayo po ay magpasalamat na sa ating Panginoon Diyos na siya ang nagloob at nagbigay ng ating pong pagkakataon upang tayo magsalo-salo po sa ating usapin sa pangarap. Tayo po'y manalangin. Ama, sa gabi pong ito, muli naninikluhod po kami o aming ibinababa po ang aming sarili sa inyong kapangyarihan at sa inyong awa na Ama, wala po kaming hinihiling lamang sa dako ng pangarap kundi mabigyan ng konsiderasyon, Panginoon, ang mga karapatan ng mga tao diyan. Mabigyan ng konsiderasyon, Panginoon, ang mga pag-aari ng mga tao diyan. Mabigyan ng konsiderasyon, Panginoon, ang pangangailangan na mga basic na pangangailangan nila katulad ng kuryente, tubig, maayos na kalsada, maayos na paghahanap buhay, walang takot na hinihasik, Panginoon, na mamuhay sila may kapayapaan, na walang pag-alanlangan sa paglalim ng gabi ay merong sa kanilang gagambala, Ama. Ingatan niyo po sila, Ama. At kayo po ang magbigay ng lahat ng ilang pangangailangan, lakas ng loob, Ama, at konting pagtitiis pa hanggang sa panahon, Panginoon, na kami po ay inyo pong dalawin sa pangarap. Ama, pinapanalangin po namin ang aming mga leader, si Kuya Edwin Feliciano, ang aming mga barangay chairman, si Cap Bren at si Cap Kiboy, ang aming mga kagawad. Nabigyan niyo po sila ng lakas ng loob upang ipaglaban, Panginoon, ang karapatan ng mga tao, ang karapatan nila, Panginoon, bilang residente ng lugar na yan, na ang pagkakaisa, Ama, ang pag-ibig, ang paghariin mo sa amin, sa aming mga residente. Kung meron man kami, Panginoon, na maliliit na mga argumento o inggitan o kung anumang nasisilip naming mga masasamang bagay sa aming kapwa diyan, Ama, ang pag-ibig, Panginoon, alam namin na siyang papawi ng lahat ng mga bagay na ito. At sa pagpawi na yan, Panginoon, ang pagkakaisa, ang pag-iintindihan, ang pagpapatawad sa isa't isa, ang maghahari na sa gayon kami po ay maging malakas at maging isang united pangarap, Panginoon, para maisulong namin ng sabay-sabay. Ang isa lang naman ang argumento namin diyan, Panginoon. Alam niyo po yun. At ang mga city officials, Panginoon, si Mayor Oka, ang aming mga congressman, pinapanalangin namin. Ang aming mga lawyers, si Attorney Taparan, pinapanalangin namin na pangunahan niyo po sila, Ama. Bigyan niyo po sila ng kaalaman at katalinuhan na nanggagaling po sa inyo, na yakapin po ang totoo, yakapin po ang matuwid, yakapin po ang makataong pag-iisip, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga taong ito. Aming pinapanalangin din ang aming kaaway, katulad nga po ng sinasabi niyo sa Biblia,
na despite ang aming kaaway ay ginagawan kami ng kasamaan. Amin po silang mahalin at yakapin. Kaya po, bilang paggalang sa inyo pong salita, aming pinapanalangin din ang aming kaaway na si Mr. Greggy Araneta, ang kanyang kumpanya, ang CDI, ang CFI na nagdidemanda sa amin at dinidemanda rin naman namin na Ama, patawarin niyo po sila sa kanilang kasalanan, pagpalain niyo sila, ingatan niyo po sila sa kanilang ginagawa sa pang-araw-araw, bigyan niyo po sila ng pusong makatao, bigyan niyo po sila ng pusong may katuwiran na nag-o-observe, Panginoon, ng inyong righteousness at kalooban. Ama, ito ang aming mga panalangin at ang lahat ng ito ay aming inihiling po sa aming pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So magandang gabi po sa lahat at hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng Diyos at nawa sa inyong pong pagtulog. Samahan po kayo ng pag-iingat ng Panginoon, lalong-lalo na po ang mga residente natin na base po na nandyan ngayon sa Pangarap Village na walang ilaw, madilim, mainit, malamok, lahat na. Samahan nawa po kayo ng ating Panginoon at ang pagtitiis, ang pagtsatsaga, ang patuloy na igawad po sa inyo. Maraming salamat. Purihin po ang Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan at pasalamat. Amen.